Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., bumuhos ang iba't ibang tulong mula sa pamahalaan para sa mga agrarian reform beneficiaries sa Palawan. Iyan ang ulat ni Benji Durango. Walang pagsidla ng tuwa ang 80 anyos sa Sinanay Faustina. Bahagi kasi ng maliit na lupang kanyang sinasaka sa Puerto Princesa, may papangalan na sa kanya. Isang sorpresang akala niya, hindi na niya aabutan pa. Natuwa po ako. Dahil matagal na kami nag-aantay-antay niyan. Dahil sa dating Collective Certificate of Land Ownership Award o CLOA, maraming organisasyon noon na nabigyan ng karapatan na sakahin ang mga lupang pag-aari ng gobyerno. Ngayon, hahati-hatiin na at ipamimigay na ito sa mga magsasaka. At isa si Nanay Faustina at ang kanyang mga kapitbahay sa mabibiyayaan nito. Anong masasabi mo sa ganitong klaseng programa? Maganda rin po. Masaya kahit siyempre award sa amin yung titulo sa amin. Kasi pinahiwalay-hiwalay. Maganda yung para may kanya-kanya na rin kami titulo ba. Siyempre para wala ng yung mga magkakapatid. Tuloy-tuloy ang pamimigay ng lupa ng gobyerno. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Agrarian Reform Department na makapamahagi ng 100,000 land titles sa mga magsasaka sa buong bansa ngayong taon. Paspasan ang award ng mga Certificate of Land Ownership Awards o mga titulo para sa atin magsasaka. Narito ngayon ang kalihim ng DAR sa Palawan para abutin naman ang may 30,000 mga magsasaka sa isla. Naririto rin kami, alam ninyo, dahil ang utos din ng ating Pangulo, we are here to bring government closer to the people. Gusto namin ilapit ang ating pamahalaan sa ating mga mamamayang Pilipino. Asahan na raw na magtutuloy-tuloy sa Administrasyong Marcos Jr. ang pamimigay ng lupa sa pamamagitan ng parcelization. Ang programang itinulad lang din sa pamumuno noon ng ama ng Pangulo. Ang pagkakaiba nga lang ngayon, bukod sa titulo, may iba pang tulong ang gobyerno na ibinilin sa kanya ng Pangulo. Hindi sapat na magbigay tayo ng titulo. Kung magbibigay tayo ng titulo at wala naman tayong ibibigay na support services sa kanila, ang tinutukoy ng kalihim ay ang farm-to-market roads, training at machineries and equipment. Sa malalong Binasbas, Palawan, may bagong dating na sorpresa sa mga magsasaka. Isang 6-wheeler truck na maaaring kargahan ng tao at ng mga produkto. Ang DAR Palawan namimigay ng tulad nito sa mga nasa listahan ng Agrarian Reform Beneficiaries. Utos pa rin ng Pangulo na tulungan ng mga gaya ni Mang Lovie Men na pagsasaka ang kinabubuhay. Ipinagyabang pa niya sa akin ang regalong natanggap. So ito po yung truck. Opo. Laki. Kuha na ito ni Pres Bungbong. Bagong Pilipinas. Si Mang Lovie Men at ang 200 miyembro ng kanilang kooperatiba ay kabilang sa mga grupong tinutulungan ngayon ng DAR Palawan. Sa katunayan, pang-5 na ito sa kanilang natatanggap. Nauna na ang 3 traktora habang hinihintay ang 2 pang harvester. Lahat tulong sa kanila ng gobyerno. Ito nakapaluwag sa amin, nakapaangat ng co-op namin. Sa panahong ito, mahalaga raw ang pagtutulungan ng lahat at ang pagpapaunlad ng buhay ng mga magsasaka ang sagot para sa pangmatagalang kapayapaan, lalo na sa mga probinsya. Para kahit sa anumang hamon, kayang harapin, katuwang ang gobyernong anumang oras ay handang tumulong. Mula sa Puerto Princesa, Palawan, Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.